Okay, ayun. So, hello mga boss. Magandang araw sa inyo and ayun, welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman mga boss. At ayun, so nandito nga pala tayo sa bahay and meron nga lang pala akong gustong i-share sa inyo mga boss Ayan, so ito siya. Andito yung ating Rusi engine, yung makina na binili natin. And marami akong nababasa sa mga post mga boss patungkol dito sa may sprocket, front sprocket nitong ating mga motor. So kahit anong motor pa yan, mapa 125cc, 110cc, manual declutch. So marami nagtatanong kung normal nga ba daw na may play itong front sprocket natin. Yan. So ito mga boss, bagong-bago to hindi na nga pala siya bago. Kumbaga, binili natin to brand new and then hindi pa natin siya nagamit. Na stock nga lang. Ayun. At ngayon pa lang natin siya gagawa ng mga tutorial. Ayun nga, hindi ko pa siya nagamit. At binilhan ko pa siya ng stand. Parang i-assemble and disassemble natin. So, mabalik tayo sa topic mga boss. Marami nga nagtatanong kung normal nga ba daw na may play itong front sprocket natin. Ayan. So, as you can see mga boss, kung nakikita nyo, bagong-bago yan. Ayan. Ayan, side by side. So, normal lang na may galaw yan mga boss kasi nga dapat talagang may galaw yan kasi kapag walang galaw dyan, walang play yan, or dapat may gap yan, yung mga gears nyan, madadamage yung ating transmission sa loob, yung mga gearings natin, kasi nga dapat sa mga gearings natin meron tayong gap, may size pa yon, may proper size pa yon, may tamang sukat pa yung mga gap na yon, kahit anong gears pa yan. So yung bawat gears natin may mga gap yan. Ayun, so as engineer dyan mga boss kasi nga kapag ka nag 0-0 yung mga gears natin, walang spacing, walang gap, malaki yung tendency na magkaroon ng pressure yung mga gears natin at bumigay. So pwedeng yun nga, mag-crack, pumutok, mabungi kapag walang gap. So lahat ng gears natin may gap. Kaya sa mga nagtatanong na kung natural nga ba daw na merong pag-uga dito or paggalaw, so natural lang yan mga boss. Kasi kapag walang gap yan or walang alog, walang galaw, pwedeng ma-damage yung sabihin na lang natin itong crankcase natin, yung crankshell. Kasi nga sobrang tension ng kadena. Kapag binatak nyo yung kadena, ayun, pwedeng mag-suffer yung bearing nito. Or the worst case, yung mabasag. So mabasagan tayo ng crankshell. So natural lang na may galaw yan mga boss. Bali, ayun lang naman. And meron nga pala akong stator dito. Ayun. So nagpalit tayo ng stator sa may TMX 125. Bali ang problema naman nito mga boss. Ayan. So kung mapapansin nyo, sunog na. Pero may kuryente pa rin naman tong inilalabas. Bali ang naging problema lang nito, wait lang, tanggalin natin yung plastic. Ayan. Bali ang naging problema lang nito mga boss ay itong pickup nya, pickup coil or yung pulser na tinatawag. Okay, so check natin yung kanyang supply, itong main coil, itong ito kasi yung main coil nyan. So pagka sinundan natin dito sa mga wirings, meron niyang ayun, black na may stripes na red. So yan yung main supply. So meron naman siyang kuryente naglalabas. Bali, ang naging problema lang talaga is itong pulser, itong blue na may stripes na white. So bumigay na. Ito. Bali, bumigay na ito. So wala kasing nabibili na ganito mga boss Kapag bumili tayo ng stator, buuhan na. Kaya sa pagto-troubleshoot ay napaka-importante para ma-pinpoint talaga yung problema. Okay, so bali ayun mga boss, bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan yung video natin, please like, share, and subscribe na rin.